Nagkaroon na ng sariling buhay ang nasiwalat natin dito sa pulso ng bayan sa kauna-unahang pagkakataon na lahat po ng ahensya ng gobyerno dapat nagli-liquidate ng gastos dahil yan po ay pondo ng bayan with the exception of Congress dahil sila po ay nagpasa ng concurrent resolution number 10 na nagsasabi na po pwede ang liquidation by certification. Alam mo kasi, yung certification na yan, siyempre alam ko yan dahil ako ngayon naging kongresista, yan ay nagsasabi na I certify that my funds were spent for a public purpose. Ano ibig sabihin yan? Aba, ikaw ay kongresista, may malaki kang halaga ng salapi na natatanggap galing sa publiko, ikaw na mismo ang Commission on Audit. Kasi ikaw na nagsasabi, it was spent for a public fund. Grabe, no? Ikaw na yung congressman. Ikaw pa by nature ang COA. Bakit? Ikaw lang magsasabi nun eh. O sasabihin mo lang, this budget, nagamit ko na. Yun lang yun, pirmado. Kasi, bakit? Ano bang ginagawa ng COA? Ang COA, ang kanyang trabaho is, di ba, Commission on Audit yan, di ba? I-audit niya yung bawat ahensya ng gobyerno. Sasabihin niya, tama bang paggamit nung budget na binigay sa inyo ng DBM? O, sasabihin nila. Di ba, kaya nga may sasabihin sila minsan, o underspending kayo, hindi nyo naubos, humingi kayo ng budget, di nyo naman ginamit. Parang siya yung nanay mong tagabantay. Yung tatay mo, bibigyan ka ng baon. Yung nanay mo, asa na yung baon mo? Saan mo ginamit? Yan. Ganyan. Minsan, kung hindi naman nanay, parang asawa mong nager. Alam mo yung asawa mong mayat-mayat, tinatanong, asa na sahod mo? Di ka pa sumasahod. Asa na sahod mo? Asa na? Akin na yung sahod mo. Kailangan natin bumili ng ganito, kanin, ng bigas, ng yan, ganyan. Parang asawa mo yung COA, ganun. Okay? Ganon ang papel ng COA sa executive branch o sa mga ahensya ng gobyerno, di ba? Pero pagdating mo sa Congress, sa lower, actually hindi ho lang lower and the Senate. Okay, yung Kamara at pati Senate, sila na lang ho ang nagsasabi. So sila na yung tatay na sumasahod, sila pa yung nanay na nagsasabing, nagamit ko na yung pera. Di ba parang tanga lang? So, kunwari, binigyan sila ng ganitong amount, 1 million. Nagamit ko na. Firma lang ako. Nagamit ko na. Saan mo ginamit? Basta nagamit ko na, wala ka nang pakialam dun. Yun lang. Hindi nga sila pwedeng i-audit ng kapwa congressman nila eh. O kapwa senador nila. Basta pipirma lang nila. O, nagamit ko na, wala na kayong pakialam. Grabe, no? Ang lupit nun. Yun ang gusto ko. Kaya single ako, walang hindi, walang biro, yan ang isa sa mga sa mga advantage ng single. Totoo. Kasi pag sumahod ka, walang makikialam ng sahod mo. Sino diyan? Sino ang nakaka-relate? Alam ko yung iba diyan hindi nare-relate kasi hindi pa kayo sumasahod, tinatanong na kayo ng asawa nyo, asa na sahod nyo? Si kumare. Hindi, di ba? Totoo naman eh. Pero pag single ka, lahat ng sahod mo, wala. Anong ako? Busdada, wag na ako. Hindi, di ba ganun? So, ang sarap ng buhay ng ganun, yung pagkuha mo ng sahod, iyo na yun. Kahit sa mo'y tapon yun. Ha? Ganun ang Kamara. Pagkuha ng pera, wala na kayong pakialam kahit saan ko gamitin ito. Tuloy. Purpose. Pero sa totoo niyan, kung gagastusin mo yan, pambili ng relo, wala naman sila magagawa. Kung gagastusin mo yan, pambayad sa katulong mo o sa iyong driver, wala. Naku po, sa katulong mong minumolestya mo, ganon. Alam mo, ayaw magsalita. Wala naman sila magagawa dyan, no? Dahil ikaw na ang naging sarili mong COA. Ngayon, kung titignan mo yung lingwahe doon sa journal nga ng Kongreso, kung kailan in-approve nila yung concurrent resolution number 10, lumalabas doon ang sabi nila, dahil daw may fiscal autonomy ang Kongreso, nasaan po yung provision na nagsasabi na may fiscal autonomy ang Kongreso? Wala po. Alam niyo yung may sariling autonomy, sa madaling salita, walang pwedeng sumita sa kanila. Yun ang sinasabi ng Kongreso.
na kini-question ni Roque na actually questionin nga daw niya sa Supreme Court. Naku, sana totohanin niya. Sana totohanin niya yung... Kasi parang nangyari, since sila yung gumagawa ng batas, yung the entire Congress, lahat ng mga mambabatas, sila gumagawa ng batas, you cannot question them. Parang ganun. So sinasabi nila may sarili kaming batas dito. Parang ganun, di ba? Lupit. Alam ko yung constitutional provision na fiscal autonomy ay para sa Korte Suprema at para dun sa mga constitutional commissions, gaya ng COMELEC, Civil Service Commission, pati po ang Office of the Ombudsman, no? Na hindi po pwedeng bawasan ang hinihinging budget ng mga ahensya na mayroong fiscal autonomy. Dahil nga, kung mai-influensyan sila ng Kongreso, hindi talagang maapektuhan din sila ng politika at ng mga politiko. Ganun pala yun. Hindi daw pala pwede na pakialaman itong ombudsman, COA. Dapat mangyari pagdating sa hukuman at sa mga constitutional bodies. Kaya po nagtataka ako, bakit anong kinalaman ng fiscal autonomy sa financial accountability ng Kongreso? Samantalang, ang teorya po dyan, basta pondo ng bayan yan, you must be a good steward. At gagastusin mo talaga yan para sa mga pampublikong mga pamamaraan. At dapat talaga binubusisi. Kaya nga tayo gumawa ng Commission on Audit. Ang hirap nung ganun, ha? Paano kami? Ito naman si Roque. Paano nakukupit kami niyan? Kami mga kongresista, paano kukupit niyan? Kita mo nga to si Randel Bunagan. Sabi niya, boss, magtira ka ng budget natin. Wala na kami pang lakwatsa ni Randel Bunagan yan. Kung kami ay, kunwari, halimbawa lang naman, ako'y congressman. Kunwari, halimbawa, ako'y congressman. So, ibig bang sabihin nun, kailangan ko i-report lahat ng paggagastusan namin ni Randel? Kung patay tayo dyan. Pero alam mo, ang nakakapagtaka, bakit kasi pumayag yung Commission on Audit, sabi ni Senator Ping Lacson noong 2012, na hanggang 500,000 lang ang pupwedeng liquidation by certification. Well, naintindihan ko naman na dapat may pondo talaga na pamigay ang mga senador at kongresista para sa mga humihingi sa kanila sa pang-araw-araw. No? Pero bakit 500,000 a month? Napakalaki naman yon. That's 6 million a year. Pero ang katotohanan, may nire-reveal na ito si Roque. Naalala nyo yung nadulas na 1.5 million ni Secretary General. Ito naman, meron pa pala silang 500. Aside from the sahod, aside sa sahod, meron pa silang 500 kada buwan. Sana all talaga, Brad. Grabe, tapos 6 million a year. Wow! Ang bira, hindi pa nasunod kasi nga sa Kamara at ito'y pinatutunayan ko, wala po talagang kahit anong liquidation. Bagamat yung mga panahon na yon, aminin ko, 700,000 yung nakukuha ng isang congressman bukod pa doon sa kanyang sweldo. Ngayon po, tumaas na yan. Ngayon magkano po, na? from 700,000, ang nakukuha nila buwan-buwan is 1.1. Kagabi lang po. Naku po! Hayop yan. Ako, hirap na hirap ako magtrabaho. Puyat na puyat ako. Pagod yung hita ko, nanginginig na sa kalalakad dito, tapos magtatrabaho pa ako. Tapos kayo, 1.1 million kada buwan. So 1.1 million kada buwan, times 12. So more or more, mga 13 million. Tama ba? Mga 13 million 100. Kung ako hindi nagkakamali, pero mukhang mali. Hindi, basta medyo sabihin na natin, hindi, tama, 12 point, tama nga naman, ba't 13 million? Hindi, mali. Kaya naman 1.1. Tama, nga pala. Iba nasa isip ko. Dali.
Sige, basta. Sabihin na natin, 12 million. Medyo humina tayo sa mathematics ngayon. 12 million kada taon ang kinikita nila plus yung sahod pa. Ay, pwede talaga magkaroon ng mga kabit to mga ito. Kayang-kaya magkabit na ito mga to, no? May kausap akong incumbent congressman at siyempre marami naman tayong kaibigan dyan, no? At sinabi nga niya na 1.1 million na yan, bukod pa sa sweldo na nadoble na, naging 200. Sandali. Siguraduhin na natin para 12 million, 1.1 million times 12 times 12. Sandali ha. Ang bihira, magkano 'yon? Sabi ko sa inyo mali kayo Ayaw nyo maniwala sa akin Ang tamang sagot 13 million niloloko nyo ko. 13,200,000 ang 1.1 million kada buwan. So may 13 million sila. Sulat natin. Ang grabe yung mga animal na mga ano to Dalawin nga natin to mga congressman na ito. Tanungin natin, hoy, asan na budget nyo? Susulat na natin 13.1 plus 200. Sandali lang. Yung hula kayo ng hula. Gamit tayo ng calculator. 200,000 times 12. 2.4 million. Ang bihira. So, 2.4 million plus 13.1. Ano? Ang lupit. 15. Kaya naman pala ang dami nagiging congressman. So sa madaling salita, yan ang taon-taon nila na nasahod na kinikita. Wala pa ho dyan yung mga pakiusap. Di ba? Pag pinakiusapan sila, pag may naglabing kumpanya. Ano yun pagka may naglabing kumpanya at kanilang pinaburan, may additional pa doon. Naku po, grabe talaga. Seryoso ba? May 13-month pa sila? Ang kapal. May bonus pa. Hayop. Totoo. Nga. Siyempre may 13-month pay. Nasa batas yun Kaya naman pala nagkakandara pa itong mga animal na to maging congressman. So ang take-home pay ng isang congressman na liquidated by certification is umaabot na po ng 1.3. Pero actually sa totoo po, meron niyang mga dagdag pa yung mga bonuses na hindi na talaga dapat liniliquidate dahil mga speaker's bonus na yun Naku, speaker's bonus! Daw. Naku, pagka speaker's bonus, pagka dinilaan mo yung puwet ng speaker, gano'n mo. Pag umuo ka ng umuo sa speaker, pag tumahimik ka at hindi ka pumalag, yung dal mo, di ba? Ayoko na lang magpangalan. Yung mga madadaldal dyan, yung mga matatapang kuno, pero hindi pinuna si Romualdez doon sa heavy luggage. Sigurado ko meron yung kasunduan. Lupit, Brad. Hindi ho ba kayo nalulupitan dito? Tapos, wala ho itong liquidation or anything. Hindi nila kailangan mag-submit ng pirma lang. Tapos na ito. Halimbawa, ito na. Sahod mo, Congressman Banatbay, 15.5 million kada taon. Tapos, sign. Signed. Ayan. Gayahin nyo yung pirma ko. Ayan. Sign. Diba? May kita ka na. Grabe. Congressman Zaldico. Hoy. Ano na? Bilang chairman ng appropriation, ikaw, ano bonus mo? Sandali. Tanong natin yan.
ikaw, Congresswoman Stella Kimbo, dahil sa pag-sip-sip mo kay speaker, magkano ang bonus mo? Chicken sa iyong boss, 12 million. Ang kapal mo naman. Si Randall Bunagan, masyado kang maka-chicken, Kung kumikita ako ng 12 million a year, nasa mansyon na ako nakatira, hindi sa kubol. Hanggang ngayon, kubol pa rin tinitirhan ko. Di ba? Naku po. Ngayon yan, ng hanggang 23 million isang taon. Now, pinapahanap ko po sa ating research, taon-taon naman talaga, pinapublish yan ng Kongreso at makikita nyo kung magkano talaga yung naging budget ng opisina nila. At yan po yung walang liquidation except by certification. Ulitin ko lang po, bakit ko isiniwalat ito? Bakit? Kasi po, pinupuntiryan nila yung confidential fund ni VP Sara. 500 million bilang Vice President at 150 bilang Education Secretary. Unang-una, bakit mo pupuruhan si VP Sara lang? Ang presidente, 2.3 billion ang kanyang confidential fund na meron pang 2.3 billion na intelligence fund. Bakit hindi mo pinuruhan ng presidente? Kasi nga, pinsan niya. Pinsan! Diba? Insan! Grabe na yung insan. Megus-megus lang, insan. Ha? Grabe na. Itodo na yan, insan. Si Rimulya talaga. Si Romualdez talaga, Insan! Bakit mo kukwestiyonin na wala raw pananagutan ng confidential fund dahil hindi dumadaan sa tamang proseso ng liquidation, samantalang ang buong budget ng Kongreso pala, hindi lang sa Kamara, kundi sa Senado, ay hindi naman dumadaan sa proseso ng liquidation. Kaya ang sinasabi natin, ito'y hypocrisy. Nako! Pagpapakukunwari. Dahil kung talagang ang inyong kausa ay good government, magsimula kayo sa inyong mga sarili. Kung gusto nyo makakita kung sino may dungis sa muka, tumingin kayo sa salamin. Nako! Diba? May awit nga Bago muli. Sabi, bago mo tignan ang ng kapwa mo, tingnan mo muna yung nasa mata mo. Susan Baltasar, alam mo, sabi totoo yun. Alam mo, nasa yan, Sabi na sa Biblia po yan, bago mo tignan yung tingnan mo muna yung lag, yung malaking troso na nakasiksik sa mata mo, hindi mo makita. Linisin ang dungis ng iba. Linisin mo ang dungis sa iyong sariling mga muka. Kaya nga, yung mga kongresista dyan, wag na wag niyong sasabihin you're on the right side of history. Dahil ako, hanggang liquidation by certification pa lang, hindi pa ako napupunta kung saan talaga kayo kumikita. Nakaw! Ayaw ko na sana magsalita dahil I want to be a team player. Magalit kayo sa akin o hindi. Magsalita ka na. Ba't mo pa kailangan yung Secretary Roque? Kailangan mo ibulgar yan para sa bayan. Para sa bayan. Importante po na maging team player ka. Bakit? Kung hindi ako naging team player ng 17th Congress, hindi ako ang nakapagpasa ng pinakamaraming mga panukalang batas na ngayon ay nagdudulot ng biyaya sa ating mga kababayan. Yung universal healthcare, yung libreng irigasyon, yung libreng... May purpose naman pala. Kailangan niya maging team player kaya hindi niya din madaling salita sinabi noon, di ba? Tama naman siya. Para nga naman maipasa yung batas niya na pinakikinabangan natin ngayon. Napalakpakan naman dyan kay Roque. Wi-Fi, okay? Yung National AIDS Policy Law o yung National Mental Health Act, yung libreng tuition sa state universities and colleges, no? So, ang iyong kakayahan bilang isang mamabatas kasi depends on your ability to build a consensus. Although, yung universal healthcare po, ulitin ko, last minute bumitaw dyan yung mga kaalyado ng mga teroristang CPP-NPA dahil sabi nila, pinayayaman mo lang ang mga pribadong hospital. Kaalyado ng mga erorista. Sino kaya yun? Sabi ko, anong gagawin natin? Kung ipa-privatize natin ang mga, kung ina-nationalize natin ang lahat ng pang-pribadong mga hospital, it will cost us something like 5 trillion. At that time, wala pang 5 trillion ng budget natin. Saan ka tayo kukuha ng ganong kalaki? So kinakailangan lang, bayaran natin yung mga serbisyo na nakukuha natin mga kababayan, whether be it private or public hospital, no? So, kaya kinakailangan maging team player kasi kung di ka team player, walang papansin sa iyong mga panukalang batas. O di ba? Dahil ako naman naging good team player,
lahat ng batas ko, naipasa ko po yan bago po ako umalis ng Kongreso para Aba, maging presidential spokesperson. palakpakan. Matakin nyo, 3 taon ang termino ko, pero in 1 year and a half, naipasa ko talaga yung mga pinaka-importanting mga panukalang batas na naipasa ng 17th Congress. Naku, palakpakan. Kinakailangan talaga ang pagiging team player. Kaya aking pakiusap, aking mga dating kasama sa Kongreso, ayaw ko pong ibulgar ang lahat ng ating mga sikreto dahil ako ay team player. Alam ko may mga miyembro ng publiko magagalit sa akin dyan. Pero kung hindi po ako naging team player, wala naman yung mga importanteng batas na nating naisabatas. Anyway, mahaba pa po yan sinabi niya pero napaka-importante lang po na maintindihan natin dito. Yung laki masyado ng... sandali ha, linawin natin. Itong 15,500,000, ito pa lang ho yung wala pa ho dyan yung mga side, alam mo na yon, mga side kita nila, mga sideline nila ng mga congressman. At, sandali. Ito ho, isang congressman pa lang ito. 15 million na kada taon. Magkano sa... Naku, ang lupit niyan. Kaya naman pala tayo hirap na hirap magtrabaho sa buhay natin tapos nagbabayad ng tax. Hindi, alam mo, walang biro ito ha. Alam nyo, nakakalungkot. Ito hindi na ako nagbibiro ha. Nakakalungkot isipin na tayo ho'y nagbabayad ng tax at binubulsa lang nila. Isipin nyo na mabuti yun. Sa ibang bansa, especially sa Japan, kahit ito naman sa ibang mga magagandang bansa ho, yung tax na binabayaran mo, nararamdaman mo. Diba? Ako, ang pinaka-basic yung healthcare system, 'di ba? Nararamdaman mo sa ibang bansa, 'di ba? Yan nga yung actually kaya ako nagpaplano ako na kung meron lang akong kapasidad bumili ng bahay at lupa sa ibang bansa, gagawin ko Mag-congressman muna kaya ako ng 3 taon para makabili ko. Hindi totoo, isipin nyo, bakit to? Halimbawa, Canada, isa ho yan sa pinakamagandang healthcare system sa Canada. Kaya marami ho nagpupunta dyan. Sa London, isa ho din yan. Sa magagandang healthcare system. Di ba? I mean, mataas man yung ikinakaltas ng gobyerno sa'yo. Nararamdaman mo. Anytime na ikaw ay may mangyari, mararamdaman mo. Sa atin nga PhilHealth. Hindi nga nila mapangalagaan yung sarili nila sistema na nahahak pa sila squatter ang putang. Sorry Pasensya na pero that's how I really define it. Apaka-squatter natin. Yung mga basic na supposedly, yun na nga lang, dapat ibigay mo yung serbisyo sa taong bayan, di ba? Hindi nila magawa. Ultimong protektahan yung sarili, hindi nila magawa. Sa dami ng pera nila, saan ka pa? Alam mo kung bakit? Korupsyon. The main cause ng problema sa Pilipinas, walang iba kung hindi korupsyon. Maniwala ho kayo sa akin. Sabi ko nga ho sa inyo ito na lang isipin nyo to Isipin nyo na lang ng mabuti ito. Okay? Isipin nyo, isaksak nyo sa mga kukote ninyo. Pag pumunta ho kayo ng bansa, ibang bansa, kahit saan kayo pupunta, pag magbabakasyon kayo, ang ganda ng nakikita nyo. Nahinggit kayo, di ba? Bakit ganito sila? Bakit ganyan yan? Lahat. Kayo po mga nakatira sa ibang bansa, nandiyan kayo. Di ba? Minsan mapapakamot ulo ka na lang parang, kailan kaya mangyayari sa Pilipinas to? Asa ka pa? Di ba? Kailan kaya magkakaroon talaga ng masasabi mong gobyernong malinis? Gobyernong ang focus ng mga politiko ay hindi para magpayaman, ngunit para magsilbi sa bawat citizen nila. Saan ka nakakita ng ganun? Di ba? Sa Pilipinas? Wow! Ang masakit, ito isipin nyo, ang masakit, pareho lang. Anong pareho? Pareho lang ang pagkakaltas
sa bawat citizen. Ibig sabihin, in terms of pagbabalik ng serbisyo, hindi pantay-pantay ang Pilipinas at ibang bansa, di ba? Pero in terms of pagkuha ng tax sa atin, pareho lang. Alam nyo, ang taas-taas ng tax na. Baka akala ninyo, porket hindi kayo nagbabayad ng tax. May mga Pilipino kasing hindi nagbabayad ng tax. Akala ninyo, nalulusutan nyo na. Hindi ho. Tandaan ninyo, kasi sa ibang bansa, tulad do dito actually, pati sa US, ganun din eh. Pati, alam ko ha, naalala ko nun, yung magugulat ka, ang presyo nito ay presyo, kunwari, $10 lang. Pagdating mo sa cashier, bakit naging ganito? Kala ko ba $10? Kasi nakahiwalay yung tax, di ba? Ganun eh, kaya medyo may gulatan factor, di ba? Buti na lang din, merong mga bansa tulad sa Japan na may tax-free. So kung ano talaga yung nandyan, tas ikaw ay turista, pakita mo lang yung passport mo, hindi na nila dadagdagan ng tax. Tax-free ka nga eh. Basta wag mo lang bubuksan yung mga consumable. Sa atin kasi hindi ganun. Sa atin, nandun na sa presyo yun. Yung mismong tax. Kasi ang nagbabayad na niyan, yung kumpanya. So yung kumpanya, ipinapatong na yung para sa tax. Kung nagbabayad sila ha. Di ba? Kung nagbabayad sila. Pero meron din mga hindi nagbabayad. Oh, pagkain, ganun din ho. Naka-insert na ho doon yun. Kaya akala ninyo, hindi tayo nagbabayad ng tax. Hindi totoo yun. Malaki ho ang tax. Aside pa sa income tax. Iba pa ho yung income tax ha. Kasi baka akala ninyo, ganun ba? So hindi na ako babayad ng tax. Kasi binabawas na, dinadagdag na pala yun dun sa ating mga binibili. Hindi ho. Iba pa ho yung tax doon at yung income tax. Iba pa ho yun. Magkaiba ho yun. Ganun po katindi yun. Isipin mo, yung tax na yun, ginagamit lang ho ng mga politiko. Ay, pambihira.